Magandang araw, ka-coffee. Pilipinas, mga OFW, mga Pinoy abroad, magandang araw po sa inyo. Ito si Sara Duterte, posible na susunod sa yapak ng tatay niya. Eventually, mabibilanggo din dyan sa ICC. Pero paano mangyayari yan? Hindi tayo miyembro ng ICC. Kaya napapanahon ngayon, buti na lang, may mga matataas na opisyal, may mga pinagkakatiwalaang tao nag-advise sa ating presidente na bumalik tayo ng International Criminal Court. Bakit kanyo? Ako, personally ang take ko dito, dapat tayong bumalik sa ICC. Kasi protection natin yan. Di ba? Napatunayan na kung paano nakatulong itong ICC nung panahon ni Digong. Di ba? Bagamat nag-withdraw tayo ng panahon ni Digong, at least ngayon nasisingil siya. Alam mo kung bakit dapat tayo mag-join? If ever may presidente na umupo na katulad ni Digong, halimbawa si Sara, knock on wood, manalo sa 2028, maging presidente siya, sa sama ng ugali niya, gaya ng tatay niya, posible na gawin niya yung ginawa ng tatay niya. Mangtukhang ng gusto nilang ibagsak. Diba? Kumitil ng gusto nila. Now, ano ang protection natin dyan? Kung sila ang nakaupo, paano mo sila pananagutin? Sa korte dito sa Pilipinas, walang pagkakataon. Kaya dapat merong international court o itong ICC, International Criminal Court, na pwedeng sumbungan, pwedeng lapitan ng mga Pilipino para mapanagot yang si Inday Sara Duterte. If ever worst case scenario, peligro sa Pilipinas siya na maging presidente siya. Kailangan natin ng proteksyon. Ang tanong ko sa inyo, ikaw, sa tingin mo, dapat bang lumahok tayo ulit sa ICC? Sa International Criminal Court? Ibig sabihin, sumali ulit tayo, magpamiyembro ulit tayo sa ICC. Isagot nyo lang po, yes or no. Kung sang-ayon po kayo, comment yes. Kung hindi kayo sang-ayon na sumali sa ICC ulit ang Pilipinas, comment no. Kasi tinanggal tayo ni Duterte dyan. Kumalas tayo sa ICC ng administrasyon niya. Sige, comment nyo lang po yan, yes or no, dyan sa comment section. Pag-usapan natin ito, yung nag-advise kay PBBM, kasi pinag-aaralan na ito ang muling paglahok sa ICC. Ito, headline to ng ABS ng GMA, Marcos open to talks on Philippines rejoining ICC. Ang sinasabi po ng palasyo. Actually, magandang development ito. Ako, personal take ko ito, Sang-ayon ako na muli tayong bumalik dyan sa ICC kasi safeguard natin yan. Protection natin yan para sa mga mapang-abusong leader. At proven and tested na yan ang panahon ni Digong. Diba? Gamit na gamit ngayon ang ICC. Kasi without the ICC, hindi natin mapapanagot yang si Digong. Headline po ng GMA News Online, Marcos open to talks on Philippines rejoining ICC. Sabi po ng palasyo. Si Pangulong Bongbong Marcos po ay bukas sa pagkakaroon po ng discussions o pag-uusap as regards to the Philippines rejoining the International Criminal Court. Yan po yung pahayag sa press briefing ni Yusek Claire Castro ng Presidential Communications Office. Napakinggan din natin ito ka-coffee kahapon lang po. And I quote the press officer, Sa aking palagay, opo. At kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan, pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Castro said in a briefing when asked if having discussions as regards rejoining the ICC is under consideration. Bagamat mahaba-habang usapin yan ka-coffee, kasi hindi naman basta-basta yan Paglahok mo yan sa isang international body, at least na pag-uusapan na yan, di ba? Pero syempre, ang hiling natin dyan, dahil medyo matagal-tagal yan, minimum of 1 year yan sa mga ganyang agreement, sana within the term of President Marcos, muli tayong makalahok dyan sa ICC. Kasi paano nga kung si Sara Duterte ang maupo? Mangyayari ulit yan. History repeats itself ang mangyayari dyan. The United Nations Special Rapporteur, tama ba? Special Rapporteur on the promotion and protection of the rights to freedom of opinion and expression has urged the Philippine government to ratify international human rights treaties and restore its past ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court. Paano hindi gagawin ni Digong dyan? Paano siya hindi kakalas dyan sa ICC? Ang daming human rights violations ang pinaggagawa.
'Di ba? May sisilip sa kanya during his presidency. Kalaban niya yung human rights sige, kalas tayo diyan. 'Di ba? Yun, kinakarma ngayon, nakakulong tuloy diyan. Special Rapporteur Irene Khan also called on the country to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Actually, marami din dapat talagang pag-usapan dito. Buti nga, lumulutang na ulit itong usapin na to Kasi importante na lumalabas sa mga naratibo, na pag-uusapan ng media, na pag-uusapan ng mga netizens ng tao, itong mga usapin na yan. Kasi pag wala, madededo lang yan, yung mga usapin na yan. In the light of the history of enforced disappearances, unlawful killings, and persistent impunity in the Philippines, the Special Rapporteur encourages the government to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and to open discussions for reaccession to the Rome Statute of the International Criminal Court. Sana, ka-coffee, Yan ang ating hiling, sana pakinggan, and for sure ako, si PBBM, nakatitiyak naman tayo dyan ka-coffee, basta para sa protection yan ng mga Pilipino, para sa pagsusulong ng human rights, gagawin yan ng ating presidente. Now, if ever kasi na hindi tayo lumusot dyan, hindi ulit tayo maging miyembro ng International Criminal Court, magiging prone to abuse na naman po ang Pilipinas. Diba? Kasi, yung mga opisyal, sa totoo lang, yung mga opisyal, dependent din sa leader Kung ang leader mo, matino, halimbawa si PBBM, matino, susunod yung mga opisyal ng gobyerno. Mas titino yan. Pero kapag ang leader mo ay palyado, halimbawa si Digong, palyado, susunod yan, kanya-kanyang gawa na yan ang kalokohan. Kasi anong justification nila? Anong reasoning nila? Si boss nga ganyan umakto di kami din ganyan. Now, kung mangyari na si Sara Duterte ulit ang maging presidente, buhayin na naman yung reward system na yan. Tsugiin ang mga dagang kanal. Suspect lahat. Minor de edad, tsugiin nyo. Senior citizen, palabasin ninyo ng laban. And then, bibigyan kayo ng reward per ulo. Diba? Kung ganyan ang gagawin ni Sara Duterte, pamamarisan ng mga opisyal niya. Anong proteksyon natin dyan? ICC. Diba? Malinaw na matutulungan tayo ng ICC sa mga ganitong suliranin, sa ganitong mga problema. Malamang sa malamang, ang mga DDS, expected na natin yan, tututulan nila yan. Ayaw nila yan. Lalahok ulit tayo ng ICC kasi nakikita nila yung potential na posibleng si Sara Duterte susunod na presidente, kaya tututulan nila yan. Ang atin lang, wag sana mangyari sa inyo yung nangyari doon sa 30,000 na mga tinukhang na walang kalaban-laban. Diba? Wag sanang mangyari sa inyo yan. Pero pag sa inyo nangyari yan, baka mapapaisip kayo, buti na lang naging miyembro tayo ng ICC. Diba? Kasi wala uncontrollable itong si Sara Duterte. Tama si Digong Ito yung warning ni Digong noon Mas malala pa sa akin yan si Inday Diba? Mas malala nga. Siya nga ang pinakabastos na opisyalis ng gobyerno na nakilala natin sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala nang iba pang mas titindi dito kay Sara Duterte. Tapos itong mga DDS, hala, sige, todo tanggol pa. Halimbawa yung si Roque, sige, gusto pa ipalit si Sara Duterte sa maging presidente ngayon, Agad-agad daw, bumaba si Marcos at si Sara Duterte na magpresidente. Ang Sara mo, gala. Hindi pa natatapos yung buwan, may biyahe na naman. Diba? Kagagaling lang ng Malaysia, ito, bibiyahe na naman, papunta na naman ng Australia. Sa loob ng isang buwan, 2 biyahe. Dati galit na galit kayo kay PBBM na bumibiyahe si PBBM, pero yung kay PBBM hindi nag-overlap ng ganyan-ganyan tulad ng kay Sara. At yung kay PBBM puro mga opisyalis, mga official visit. Ito personal. Sige, personal, gastos mo, pero ano yung trabaho mo? Trabaho mo bilang presidente, kaya wala na-accomplish, panibiyahe kahit personal pa yan, kahit gastos mo yan, inaiiwanan mo yung mga trabaho mo, wala na-accomplishment yan. Naglalabas na naman ng statement. Aalis na naman po ng bansa. Ganito yung statement nila. Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 dyan po sa Melbourne. Thank you. Walang syukran to Sabi ni opisina ni Sara Duterte, dated June 20. Ngayong araw po nila nilabas yan. Nakaalis na pala. Nasa Australia na pala itong si Inday Sara Duterte. Pangalang biyahe niya na yan.
May nabasa ako diyang article eh. Oh. Okay lang sana kung importante yung pupuntahan eh. Kaso, rally. Biruin mo, vice presidente ka, iiwanan mo yung trabaho mo para umattend sa rally dyan sa Australia. Ang dami mong pera. Saan galing yung pera na yan? Oh, Sara Duterte bound for Australia to join rally for Dad Rodrigo. Sabi sa balitang ito ng GMA, I understand kanina may nabasa tayo na pang-5 biyahe niya na to. Ngayong taon lang ha, pang-5 biyahe niya na yan at pangalawang beses niya ngayong buwan. Grabe talaga, oh. Enjoying life. Enjoying life talaga itong si Sara Duterte. Kaya walang matatapos. Kaya walang accomplishment. Kasi biyahe ng biyahe. Mga DDS. Oh, may nagawa ba si Sara Duterte? Victory. Teka, hanapin natin yung isang balita. May nakita ako kaninang balita about dyan eh. Na pang-5 niya na. Kung di ako nagkakamali, no, itong taon na to, pang-5 biyahe niya na yan. Or, baka lang ha, isa sa kinukonsidera itong Australia na pwedeng tumanggap kay Digong. Malay mo, di ba? Kasi parang pinuntahan din yan ni Pulong Duterte, di ba? Isa yan sa pinasyalan niya eh. So baka maghahanap na ng apartment. Nandiyan na sa face na yan, no? Hindi pa pinapakawalan ng tatay. Hindi pa pinapakawalan yung tatay niya, no? Naghahanap na ng tutuluyan dyan sa Australia. Baka, no? Anyway, natin alam yan. Vice President Sara Duterte left the country again, sabi ng The Manila Times. So, nagagalit na itong The Manila Times, eh, no? VP Sara Duterte left the country again. This time to Australia for a personal trip and to participate in a rally in support of her jailed father, former President Rodrigo Duterte. This is her second foreign trip in a month and her 5th this year since the arrest of former leader due to alleged crimes against humanity he committed. Alam nyo na yan, ng panahon niya ni Digong bilang presidente at nag-implement ng tukhang na yan. Biruin mo ha, gala dito eh, jet setter, ang tawag natin yan, jet setter eh, no? Pagdating eh, dating lang saglit, sige, konting pirma-pirma ng mga dokumento, o gala-gala na naman, alis na naman, napakaraming pera. Nagsusunog ito ng salapi. Biruin mo, uusad pa yung kanyang hearing, impeachment trial, ilan ang abogado? 16? Magkanong babayad mo dyan sa mga abogado na yan? Hindi mga putyo-putyo yung mga abogado na yan. Di ba? Billions of pesos gagastusin mo dyan sa hearing na yan. Saan ka kukuha dyan kung walang sumusuporta sa'yo? Sino mga sumusuporta sa'yo? Or noon pa yan, nakapag-ipon na. Sino? At paano nakapag-ipon ng ganyang kalaking halaga? Alam nyo na. Di ba? Tapos gusto mo yan maging presidente, Harry Roque. Yan agad maging presidente. Naku po, may konting drama pa ngayon. Narinig nyo na yon? Yung ombudsman. Ombudsman, di ba? May mga duda. Maraming mga netizens nagdududa dyan sa ombudsman na maka-Duterte yan. So parang may drama ngayon. Ito, posible daw ha. Posible. May mga nababasa tayong mga analysis na drama-drama lang yan na hiningian ng sagot, di ba? Ng response dyan sa kaso sa kanya ng House of Representatives, and then eventually, bugum, magiging favorable kay Sara Duterte. Di umano ha. Yan yung mga nababasa nating mga analysis. Nako, wag naman sana. Kasi malinaw naman yan eh. Yung ebidensya dyan sa House of Representatives eh. Malinaw na nagsusuhol si Sara Duterte. Diba? Ng mga opisyal ng gobyerno, DepEd, sinusuhulan niya every month. Malinaw na malinaw. Mismong yung sinusuhulan, nakakatanggap. O saan mo kukunin yung pera na yan? Tumutugma pa ron sa mga confidential funds na winaldas. Tumutugma doon sa mga pangalan na imbento na walang records. Sabi mismo ng Philippine Statistics Authority, hindi nag-i-exist o walang records yung mga tao na yan. Yung grupo nila Mary Grace Piatos. Naku po, ang titibay ng mga ebidensya na yan, tapos mabubura lang yung kaso niya. Mabubura lang yung impeachment niya dahil sa mga potentialing sabwatan. Oy, wag naman. Naku po, marami ang nagbabantay, ang sambayan ng Pilipino nagbabantay sa inyo. Sige, baka may nais kayong ipaalam, komento, opinion, reaksyon, mga nais sabihin, lagay dyan sa comment box. Yung mga nasa TikTok, yan, may mga ka-coffee rin tayo nakikinig sa atin dyan sa TikTok. Subscribe na po kayo sa ating TikTok account, no? Ka-coffee, search lang ka-coffee. YouTube, subscribe na rin po kayo. I-click nyo lang po ang subscribe sa YouTube, no? At yung mga nasa Facebook, wag din kakalimutan, i-click nyo lang po
ang follow or like. Oy, nga pala ha, i-shoutout ko lang ito, nako isang ka-coffee ito, ka-coffee. Ang tatay ng aking kaibigan, si Sir Orly Aquino. Sir, shoutout po sa inyo. Thank you po. Sana magkita tayo soon, no, sa paghahatid mo sa iyong anak, no, sa next gathering. Shoutout po sa inyo, Sir Orly Aquino. Nakikinig po sa atin, isa pong ka-coffee. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga taga Marikina, happy viewing po sa inyo. Mga taga Nangka, shoutout po sa inyong lahat. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.